Ang sabi nila, the more you hate, the more you love. Isang gasgas na linya ng mga Pinoy. Isang gasgas na linyang madalas nating ipang-asar sa mga pares ng tao na galit sa isa't isa. Sa ating kwento ngayong araw, mas magagasgas ang kasabihang ito. Sa paanong paraan kaya? Tara na at samahan niyo akong kilalanin ang bida sa ating kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, Isaw, Betamax, Adidas kayo dyan. Ito ang mga salitang madalas na narinig sa akin ng mga kapitbahay ko. Alas 4 pa lamang ng hapon ay makikita mo na ang usok sa paligid. Sa paninda ko galing yon. At kapag may usok, may benta. Kapag may benta, paniguradong magkakapera talaga. Kilala ko bilang barbecue girl sa aming barangay. Proud nga ako kasi maraming nagsarang barbecuehan dahil sa sarap ng mga benta ko. Walang makakatalo dito. Sauce pa lang daw ay ulam na. Kaya nga mga paninda ko ay hindi na didiliman. Hindi na inaabot ng gabi, ubos agad. Yan ang buhay ko araw-araw. Ako nga pala si Marieta at ito ang kwento ko. Oops, teka lang ha. Nakalimutan kong banggitin sa inyo na dahil sa benta ko ay nakilala ko ang Mr. Right ko. Isang normal na hapon habang nag-aayos ako ng paninda ko nang narinig ko na naman ang tilian ng mga haliparot na babae sa paligid ng store kung saan ako nagbebenta. At nang mapatingin ako sa direksyon na kanilang kaharap ay napaismid na lamang ako. As usual, kinilig na naman ang mga siko ng mga kadalagahang ito dahil nakita na naman nila ang kano na nasa kanto rin naming yon. Siya ang may pinakadesente at malaking bahay sa aming barangay. Madalas ko itong nakikita lalo na tuwing Miyerkules ng hapon para magtapon ng basura. Alam na ng mga babaeng ito ang schedule niya kaya nakatambay na ang mga yan kung saan mas maganda ang view ng kanong ito. Napapailing na lamang ako lalo na sa mga ito kapag pinag-uusapan nilang magpalahi sa kanong ito. At mas lalo akong napapailing sa isa pa nilang dahilan kung bakit gusto nilang mapalapit sa kanya. Gusto nila ng magandang buhay. Gusto nila na magpunta ng Amerika at ang pinakamabisang paraan para mabigyan ng katuparan ang mga pangarap nila ay ang mapangasawa ang katulad ng lalaking ito. Isang bagay na hindi ko maintindihan sa kapwa ko Pinay. Kung gusto mang mangibang bansa at mapaganda ang buhay nila, bakit kailangang umasa sila sa mga ganitong lahi? Wala bang magpepresenta man lang na magbanat ng buto para makuha nila ang pangarap nila at wag nang iasa sa mga kanong nakakasalamuha nila? Aba ewan, kaya malaki ang galit ko sa mga ibang lahi dahil minsan ay ginagamit nila ang kahirapan ng ibang Pinay para makakuha sila ng kapareha nila. Nasa ganitong pag-iisip ako nang lumapit ang kanong ito sa akin. Ngumiti at kinumusta ang benta ko sa salitang Ingles, syempre. Wala akong ibang sinagot kundi ang tango at matapos noon ay umalis na rin ito at kitang-kita ko sa mga mata ng mga dalagang nasa paligid ang galit at inggit dahil sa simpleng pangungumusta ng lalaking ito. Madalas na bumili sa akin ng Amerikanong ito ng isaw. Yon ang paborito niya. Araw-araw basta lalabas yan nagdediretso muna sa akin para bumili. And in fairness ay bukod sa gwapo ito ay hindi naman maselan. Aminado akong hinahangaan ko siya sa parting yon ng kanyang pagkatao. Pero hindi ibig sabihin ay magugustuhan ko na rin siya. Hindi ako tutulad sa ibang babae sa aming barangay na halos ialay na ang kanilang kaluluwa sa lalaking ito mapansin lamang niya. Nakakainis nga dahil sa tuwing bibili itong si Kano, Steve nga pala ang kanyang pangalan, ay pinapaligiran siya ng mga babae na mega English pero mali-mali naman. Buti sana kung bibili sila pero hindi naman
Kaya tuloy yung ibang customers ko ay iniisip na masyadong maraming bumibili. Kaya ayun, hindi na sila magtsatsaga pang bumili. Ilang beses ko na rin silang binubugaw pero wala pa rin. Andun pa rin sila at iniismiran lang ako. Isang bagay na nakakapagpainit lalo na ng ulo ko kay Steve. Kaya naman nakaisip ako ng paraan para bugawin ang mga ito papalayo sa aming barbecuehan. Isang hapon, inaabangan ko talaga ang pagbili ni Steve ng isaw sa akin. Kaya naman gumawa ako ng extra special sauce para sa kanya. Extra special dahil extra rin ang anghang at special kasi para lang sa kanya ito. Bibihira ang mga Amerikanong alam ko na mahilig sa maanghang at pinagdarasal ko talaga na hindi siya kabilang sa mga mahihilig dito. Nang lumabas na siya ay abot nga na ang ngiti ng mga kapitbahay ko. Ubod ng tamis naman ang ngiti kong inabot sa kanya ang sauce nang maluto na ang isaw na order niya. Binabad pa niya ng matagal ang isaw sa lalagyanan ng sauce kaya naman todo ang ngiti ko na nakalimutan kong napapalakas na pala ang paypay ko sa mga iniihaw ko na naging dahilan papadudot para magbaga ng todo ang mga uling na nagresulta ng pagkakasunog ng mga barbecue ng customers ko. Hingi ako ng sorry sa kanila sa mga nangyari at pinalitan ko na lamang ng bago. At nang mapatingin ako kay Steve ay mas lalo akong nainis dahil wala man lang epekto sa kanya ang anghang at hinigo pa na parang tubig ang sauce. Nagpasalamat pa ito at sinabing aabangan niya muli ang special sauce na yon kinabukasan. Pagod na pagod akong umuwi ng bahay isang gabi at mas lalo kong naramdaman ang pagod nang makita ko ang mga nakakalat na bote ng alak sa sala kung saan ay langong-lango na naman na ang lasenggero kong ama. Dapat nga ay masanay na ako dahil gabi-gabi naman ganito ang lagay ng aming bahay. Pero pagod na kasi ako mula sa maghapong pagbabarbecue tapos ay ganito pa rin ang madadatnan ko. Isa-isa kong dinampot ang mga alak at pinagmasdan ng aking amang humihilik na nakahiga sa sofa. Tindi mo rin tayo no? Paano mo na pagkakasyang ganitong karaming alak sa katawan mo? Eto na lang ang mahina kong tanong sa kanya. Nang maigilid ko na ang mga ito ay papasok na sana ako sa banyo nang magising si tatay dahil sa lakas ng katok sa pintuan. Ako na tay. Presenta ko nang makita ko itong babangon para pagbuksan kung sino man ito. Nang mapagbuksan ko ito ay nawala na ang kulay ko sa mukha nang makita kong si Steve ito. Ano kaya ang kailangan niya? Hey Marietta, kumusta? I'm okay. What do you want? Gusto ko sana… You can English, you know. What? I said, English what you… Paano ba to? English only. Oh, I think I'm getting your point. I'm here to ask you if you're available tomorrow. What? No, not available. Lokong to? Anong akala mo sa akin, pariwara? Did I say something wrong? You seem mad. Yes, you are wrong. Sobrang gigil ko noon at agad na pinagbagsakan ng pintuan si Steve pero na mag-process sa utak ko ang sinabi niya ay wala namang palang masama. Mali lang ako ng pagkakaintindi at syempre hindi ko nasagot ng tama dahil below sea level ang English ko. Pinagbuksan kong muli ito ng pintuan at saka klinaro kung ano nga ba ang kailangan niya. Gusto lang pala nitong mag-ihaw ng barbecue sa kanila. Isa ito sa mga handa niya para sa party ng mga kaibigan niya na Kano rin. Ayoko sanang pumayag dahil baka may iba itong intensyon pero nang narinig ni tatay ang inoffer nitong bayad sa akin ay inudyokan niya ako na kunin ko na at sa huli ay napapayag lang din ako. Tuwang-tuwa si Steve at niyakap ako. Agad ko itong tinulak pero hindi na ako nagsalita pa dahil hindi ko alam kung paano ko siya mumurahin sa salitang Ingles. Bandang 2:00 ng hapon ang start ng pagpaparty ng kaibigan ni Steve sa mismong bahay nito.
Andun lang ako sa sulok at pinagmamasda ng mga bisita niya. Mga Amerikano rin at may asawa na mga Pinay. Ganito na ba talaga ang bentahe ngayon sa relasyon? Napapailing na lamang ako at iniiwasang isipin na ginagamit lang ng mga Pinay na ito ang mga kanong karelasyon nila para sa green card o sa mas maayos na buhay. Nasa ganitong pag-iisip ako nang lapitan ako ni Steve. Kumuha ito ng isaw at saka kinain sa gilid ko. Nang mapansin itong hindi ako nagsasalita o tumitingin man lang, ay nagtanong na ito kung ayos lang ba ako. Tumango lang ako, Papa Dudut. Hindi niya tinanggap ang sagot na yon, kaya naman sinundot-sundot niya ako sa braso na nakapagpairita sa akin. Nakita ito ng mga kasamahan niya kaya kinantsawang kami. Tatawa-tawa lang siya habang ako naman ay pulang-pula sa inis at sa hiya. Nang tumigil na sa asaran ay muli itong tumingin sa akin at tinatanong kung bakit ba ang suplada ko sa kanya. Tinanong kung normal ko ba iyon o sa kanya ko lang pinapakita ang ugali kong ito kasi mukha naman daw ako mabait. Tumingin ako sa kanya at saka inirapan siya. Sana naman ay nakuha niya ang sagot na kailangan niya base sa irap na yon. Action speaks louder than words, hindi ba? Oh, bakit ngayon ka lang umuwi? Pasensya na, Tay. Medyo humirit pa yung mga kaibigan ni Steve ng barbecue eh. Asan na yung kinita mo? Bakit ho? Ambunan mo naman ako. Kanina pa ako nauuhaw eh. Kung uhaw lang naman, may tubig naman ho. Ito naman. Alam mo namang alak ang pangtawid uhaw ko. Asan na? Tay, hindi po pwede. Iniipon ko ho ito para pangdagdag puhunan sa susunod na araw. Tag-ulan na naman sa susunod na buwan. Malamang, mababawasan na naman ang kita ko niyan. Bakit parang nagmamalaki ka sa akin ngayon? Ha? Porket ikaw ang kumikita ngayon? Tandaan mo, anak lang kita. Kaya wala kang karapatan na magmalaki sa akin ng ganyan. Di ho ako nagmamalaki sa inyo. Kahit kailan, hindi ko yung ginawa at gagawin. Gusto ko lang namang may maipon tayong pareho at hindi lahat mapunta sa alak ninyo. Wala kang utang na loob. Kung hindi dahil sa akin, malamang patay ka na ngayon. Kaya ka iniwan ng nanay mo sa akin kasi ayaw ka niya. At hindi ka niya kayang buhayin. Tapos ako pa? Ang pagsasabihan mo ng ganyan? Ako na bumuhay at nagpalaki sa iyo? Isang linggo rin akong hindi nagbenta ng barbecue mula noong nagkasagutan kami ni tatay. Sobrang sakit ng mga nasabi nito tungkol sa pag-iwan ng nanay sa akin. Dinibdib ko yon at madalas ay nasa bubong lang ako habang pinagmamasda ng ganda ng kalangitan. Madalas ko itong ginagawa kapag problemado ako. Naiisip ko kasi na isa ako sa mga bituin na yan na kahit gaano kadilim pa ang mga maging buhay ko, magliliwanag din ako. Napatigil lang ako sa pagtingala nang marinig ko ang malakas na pagsitsit at pagtawag sa pangalan ko. Nang mapatingin ako sa baba ng bahay ay nakita kong kumakaway-kaway pa si Steve. Sumimangot ako at kunwari ay hindi ko siya nakita, Papa Dudut, o napansin man lang, pero paulit-ulit ang pagtawag nito na nakakaagaw ng atensyon ng mga kapitbahay. Kaya naman para tumigil na ito ay pinapunta ko ito sa likod ng bahay namin para paakyatin sa bubungan namin. Mamaya pag-initan pa kami ng mga kapitbahay sa ginagawa niyang ingay. Kahit kailan talaga tong taong to, hindi na ako binigyan ng kaunting kapayapaan man lang. Nabalot kami ng katahimikang dalawa nang nasa bubungan na kaming pareho. Walang nagsasalita at kapwa nakatingin lang sa kalangitan. Hanggang sa magsalita na ito at tinanong kung bakit hindi ako nagbenta ng isaw. Hindi ko yon sinagot dahil wala akong balak na sabihin sa kanya ang totoong dahilan dahil hindi naman kami close at ayokong pag-usapan pa ang dinaramdam ko. Nang mapansin niyang ayaw kong sagutin ang tanong niya ay huminto na rin at muling bumalik sa pagtingin sa kalangitan.
Matapos ang ilang saglit ay bigla na lamang itong nagkwento sa buhay niya. Sinabi nito na hindi naman sa kanya ang bahay kundi ang stepmother niya na Pinay at sa kanya pinababantayan habang nasa ibang bansa sila ng tatay niya na okay lang sa kanya dahil napamahal na raw siya sa Pilipinas. Dahil sa ganda nito at sa ganda ng mga Pinay na katulad ko. Napatingin ako sa kanya at nanalangin na sana ay hindi niya napansin ang pamumula ng aking mga pisngi. Ngumiti ito sa akin at saka sinabing namimiss na raw niya ako. Na sana ay pwede na raw akong bumalik magbenta para makita niya muli ako. Namimiss na raw kasi niya ng sobrang benta kong isaw. Sa binitawan niyang dulong mga salita ay napatawa na lang ako at sinabayan niya rin ng mas malakas pang tawa. At matapos noon ay kapwa na naman kaming natahimik at tumingin muli sa ganda ng itim na kalangitan. Dahil naging komportable na rin ako kay Steve ay naikwento ko na rin sa kanya ang dahilan ng hindi ko pagbebenta ng barbecue. At syempre, naikwento ko na rin sa kanya kung bakit ako galit sa kanya. Tulad niya ay Amerikana rin ang aking ina, yung ina kong iniwan ako sa poder ng aking ama dahil hindi pa niya kayang maging responsableng nanay sa akin. Iniwan ako sa lasanggero kong ama. Sana nga lang ay iniwan na lang ako sa kalye o sa mga madre. E di sana mas maganda pa siguro ang buhay ko kesa ngayon na akala mo kasambahay ako sa isang inutil na ama. Napaiyak na lamang ako nang maalala ko ang pagtitiis ko sa aking ama at hinanakit ko sa aking ina. Niyakap ako nito at saka hinalikan sa ulo. Pinatahan at ewan ko ba papadudot. Nang mga oras na yon ay pakiramdam ko ay ligtas ako sa mga kamay ng isang estranghero. Nagbalik na ako sa pagtitinda kinabukasan matapos ang pag-uusap namin ni Steve. Kinumbinsi ako nito at ewan ko ba kung bakit napapayag ako. Konti lang ang benta ko ng araw na yon dahil nga sa wala akong maipupuhunan dahil ibinigay ko ang lahat kay tatay. Ang kinita ko sa party ng kaibigan ni Steve. Pero ayos lang, magsisimula akong muli. Habang sinasalansan ko ang benta ko ay nakarinig ako ng tilian mula sa aking kanan. Alam ko na kung bakit. Pero para mas makasigurado ako ay nag-angat ako ng paningin at tumingin sa direksyon na yon at tama nga ang hinala ko. Andyan pala si Steve. Kung dati ay iritable ako sa kanya, tila ngayon ay nagbago na. Guminti ako habang papalapit siya at hindi ko maiwasang mapuna ang mga matatalim na tingin ng mga kababaihan sa akin. Pero kiber na ako. Ngumiti ito sa akin pabalik at saka inangat ang bagong timba kung saan ay may nakalagay na mga barbecue. Napakunot noo ako at naghintay ng sagot sa kanya kung bakit siya may dalang ganon. Ngumiti lang ito papadudot ng ubod ng tamis at sinabing dagdag na raw sa benta ko. Alam niyang walang-wala ako ngayon at andun siya, sasamahan ako para magbenta. Hindi ko alam pero biglang kinilig ang puso ko. Umiibig na ba ako sa taong kagalit ko dati? Uy, kayo ha? Anong kayo? Kayo ni Fafa Steve. Oh, bakit kami? Kailan kayo magpapakasal? Alam mo na, para makapunta kang Amerika tulad ng iba nating kapitbahay. Ha? Anong kasal? Friends lang kami niyan. Tigilan mo nga ako. At wala akong balak gamitin siya para makapunta ng Amerikano. Ano ka ba? Lahat tayo kailangan manggamit ng kapwa para umasenso. Hindi naman masama kung pati ikaw gamitin si Steve. Di ka naman lugi dyan, sis. Tingnan mo nga, mas yummy pa sa benta mo. 25 lahat ng nakain mong Adidas at Betamax. Gumilid ka na dyan para makabenta pa ako. Bala ka nga dyan. Itong si Marieta, payo ko lang naman sa'yo. Kagatin mo na habang mainit pa. Malay mo, siya pa ang makatulong sa'yo para mahanap mo ang nanay mo sa Amerika. Matapos ang naging pag-uusap namin ng aking kapitbahay ay para akong binuhusan ng malamig na tubig.
Magagaya na rin ba ako sa ibang Pinay na nag-asawa ng kano para guminhawa ang buhay? Hindi kaya ganito rin ang isipin ni Steve sa akin, lalo na't kalahati ng mga kaibigan niya ay nakapag-asawa ng Pinay. Pakiramdam ko ay ganito ang kanyang iisipin, lalo na't naikwento ko sa kanya ang kagustuhan kong mahanap ang aking ina sa Amerika. Nanghina ako at nainis sa aking sarili. Hindi ko pa ba napapansin na napupunta sa direksyong ito ang pagkakamabutihan naming dalawa ni Steve? Matapos ang araw na yon ay nagpasya akong iwasan muna si Steve. Ayokong pag-isipan niya ng masama ang pagiging malapit ko sa kanya. Binalik ko ang dating pagsusuplad ako sa kanya na alam kong pinagtatakhan niya. Ilang beses itong sumubok lumapit sa akin pero nagpapanggap akong hindi ko siya nakikita o pinaparamdam ko sa kanya na hindi ko siya gustong kaharapin. Kahit na sa totoo lang ay sobrang miss na miss ko na siyang kausap. Nami-miss ko na ang kanyang mukha at mas lalong nami-miss ko ang pagiging close ko sa kanya. Teka, ano ba itong nararamdaman ko para sa kanya? Umiibig na nga ba ako kay Steve? Isang araw habang naghihintay ako ng customer ay lumapit sa akin si Steve. May dala-dala itong platong may nakatakipang isa ring plato. Tila nakukuha na niya ang mga ugaling Pinoy. Palihim akong napangiti at palihim akong natuwa dahil muli ko na namang siyang nakita. Pero nagkunwari akong inaayos ang aking paninda para hindi niya istorbohin. Pero porsigido itong makuha ang aking atensyon. Nilapit nito sa aking baba ang plato at buong ngiti itong inalok sa akin. Napakunot noo ako at pilit na iniiwas ang platong yon sa akin. Pero mapilit ito at nang hindi makatiis ay tinanggal na niya ang takip nito at doon ay tumambad ng isang karne na mainit-init pa. Sabi niya ay luto daw niya. Steak daw yon at specialty niya. Tumanggi ako at sinabing busog pa ako kahit sa totoo lang ay bigla akong nagutom dahil ang bango ng amoy nito. Narinig ko na dati pa ang steak sa kung sino-sino. Mahal daw ito at masarap pero mukhang mamahalin kaya hindi ko na kailanman pinatos. Nang mapansin niyang hindi ko yon papatusin ay kinuha niya ang kutsilyo at tinidor sa kanyang bulsa at ipinatong sa aking maliit na mesa ang plato at saka hiniwa ang karne. Nakita kong hindi pa ito luto dahil mapula-pula pa ang gitna. Nang makahiwa na siya ng maliit na parte ay pilit nitong sinusubo yon sa akin pero agad ko itong tinanggihan. Nandiri ako at sinabi sa kanya na hindi ako kumakain ng hilaw na karne dahil baka magkabulate pa ako. Tumawa ito. Medium rare daw ang tawag sa pagkakaluto ng steak na yon. Nainsulto ako sa kanyang pagtawa at kinuha ang plato at pilit siyang tinataboy. Alam kong nasaktan siya sa ginawa ko pero wala na akong pakialam. Umalis ito at hindi na lumingon pa kaya alam kong nasaktan ko ito na sa huli ay pinagsisihan ko naman. Ilang araw na ang lumipas at hindi ko na nakita pa si Steve. Hindi na ito dumaan pa sa aking pwesto at kahit panay ang silip ko sa kanilang bakuran ay hindi ko pa rin siya makita. Walang tao doon dahil doon ay nalungkot ako. Asa na kaya ito? Bakit wala na itong paramdam? Dahil kaya sa ginawa ko nung nakaraan? Dahil doon ay nag-isip ako ng paraan para magkaayos kami. Tinext ko siya at minessage sa kanyang Facebook at sinabing may ibibigay ako sa kanya sa aking pwesto. Kung pwedeng dumaan siya bukas ng 3:00 ng hapon. Hinanda ko ang extra special spicy sauce na matagal niyang gustong muling matikman. At nilinis ng mabuti ang isaw na paboritong-paborito niya. Kasabay noon ay nagsulat ako sa isang malinis na papel ng mga salitang sorry, I love you. Oo, tama ang narinig nyo. Bala ko nang umamin kay Steve at yon ang nakikita kong paraan para sabihin yon. Kinabukasan ng 3:00, handang-handa na ang lahat. Nakapag-ayos na rin ako at suot ko na ang damit na ginagamit ko lang tuwing magsisimba ako. Maayos at maganda ang itsura ko.
Ready na akong umamin. Nakabukod na ang isaw at sauce nito at tinext ko muli siya dahil hindi na siya online sa Facebook. Wala pa kasi siyang reply mula kagabi, kaya para makasiguro lang ay tinext ko na rin siya sa ngayon. Ilang minutes pa ang lumipas pero wala pa rin ako natatanggap na text mula sa kanya. Medyo pinanghinaan ako ng loob na pupunta siya. Panayang silip ko sa kanilang bahay pero walang senyales na nandoon siya. Hanggang ang minuto ay naging oras, 1, 2, 3, 4 na oras pero wala pa rin siya. Ang masakit ay kailangan ko nang magligpit dahil ubos na ang aking paninda pero ang isaw na para sa kanya ay hindi pa rin nagagalaw. Napabuntong hininga ako at nang akmang aayusin ko na ang lahat ay lumapit sa akin ang 2 batang babae. Bibili daw ng isaw. Ang sabi ko ay ubos na pero tinuro nilang isang isaw na para sana kay Steve. Muli na naman ako nalungkot at nagpasyang ibenta ko na lamang sa mga batang ito. Hi Marieta! 2 bituka nga at 1 Betamax. Yun lang ba? Oh, bakit parang malungkot ka? Hindi, wala to. Masama lang kasi yung pakiramdam ko. Masyado na kasing mainit ang panahon. Hindi pa ako nakakainom ng tubig. Ah, akala ko kasi malungkot ka dahil umalis na si Steve. Ha? Anong umalis? Paano? Umalis? As in, fly away. Nagpunta na ng Amerika. Di ba niya sinabi sa'yo? Hindi. Hindi niya nasabi sa akin. Ay, sabagay. Bakit nga naman niya sasabihin sa'yo? Eh wala namang kayo. Diba? Isang araw akong hindi nagtinda noon dahil sa sobrang lungkot. Umalis na si Steve nang wala man lang paalam sa akin. Ganon lang ba yon? Paano na lang kung natuloy ang pagkakamabutihan naming 2? Eh di lugi siya dahil may plano pala itong umalis kaagad. Certified F-boy pala. Mabuti na lang at hindi ako kumagat. Pero bakit ganon? Bakit ang sakit-sakit? Bakit umasa akong babalik siya at iniisip kong ako yung mali kasi hindi ko sinabi sa kanya ang totoong nararamdaman ko? At ang pinakamalala pa ay pinagtabuyan ko pa ito nung mga araw na lumalapit-lapit ito. Mangiyak-ngiyak na ako noon at ano ba talaga ang balak niya sa akin? Hindi ba kapag mahal mo, magtitiis at maghihintay ka? Pero teka, mahal niya ba ako? Eh hindi ko na nga nalaman kung ano ang totoong nararamdaman niya para sa akin kasi naman ay iniwasan ko siya kaagad. Kasalanan ko talaga to eh. Paano kung may nahanap na pala siyang iba? Paano kung hindi na siya babalik pa? Paano na ako? Paano na ang feelings ko para sa kanya? Iiyak na sana ako noon nang biglang pumasok ang tatay ko sa kwarto. Anak, pwede ka bang makausap? Ito ang linya niya. Ito ang unang linya niya sa akin mula noong nagkaroon kami ng alitang 2. Ano po iyon, Tay? Anak, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Tay, kung aawayin niyo lang ho ako o kung ano mang pwedeng ikasama ng loob ko, pwedeng sa ibang araw na lang, hindi ho maayos ang pakiramdam ko. Anak, alam kong marami na akong kasalanan at inililihim sa'yo. Sa heto, at sasabihin ko na sa'yo. Sasabihin ko na lahat. Oras na rin siguro. Ano hong ibig yung sabihin? Anak, di naman talaga tayo inabandona ng iyong ina. Yun lang talaga ang sinisiksik ko sa utak mo mula pagkabata mo pa dahil hindi ko alam kung paano sasabihin sa iyo ang totoo. Anak, bago ko ito simulan, sana mapatawad mo ako. Tay, hindi ko ho kayo maintindihan. Ano po bang pinagsasabi ninyo? Lasinggero at walang kwenta ang buhay ko mula pa noon, anak. Pero lahat yun ay tinanggap ng iyong ina.
kasi mahal na mahal niya raw ako. At naniniwala siyang magbabago ako. At totoo nga, mula noong nailabas ka niya sa mundong ito ay nakita ko sa sarili ko ang pagbabago. Hindi para sa akin, kung hindi para sa inyo. Pero kung kailan naman sinusubukan ko ng magbago, ay saka naman siya persahang ibinalik sa Amerika. Naiwan ka sa akin pero bago pa siya makaalis, nangako siyang gagawa ng paraan para makabalik dito para kunin tayo. Ilang buwan akong nangulila sa kanya. At tanging sa telepono ko lamang siya nakakausap. Gumagawa raw siya ng paraan para maayos ang lahat. Hanggang sa umabot ng 1 taon ang pag-aayos nito. Pero nainip na ako at pinutol na ang komunikasyon naming dalawa. Pinutol ko yun, lalo na nung sinabi niya ang posible lang daw niyang makuha papuntang Amerika ay ikaw. At ako naman ay isusunod niya. Alam kong dapat pa sana akong maghintay pero nang maisip kong kukunin ka niya sa akin, hindi ko yun kakayanin. Ayokong mag-isa. Kailangan kita para maituwid ang pagkakamali ko sa buhay pero nagkamali ako ng ginawa. Isiniksik ko sa isip mo na inabando na tayo o inabando na ka. At di ka minahal ng iyong ina. Dahil mula noong pinutol ko ang komunikasyon naming dalawa, gumawa pa ito ng paraan para hagilapin tayo. Anak, yan ang totoo. Sana mapatawad mo ako. Matapos ang naging revelasyon, Papa Dudut, ng aking ama ay niyakap ko ito. Alam kong iniisip nyo na dapat akong magalit sa kanya pero hindi ko magawa. May rason siya para gawin yon at mahal niya ako at alam kong ayaw niya lang na mawalay ako sa piling niya. At kahit pa nga sabihin naging pabaya itong ama sa akin pero kahit ganoon ay naramdaman ko pa rin ang pagmamahal niya sa akin. Kahit na hindi niya ito sinasabi sa akin, kaya naman imbis na magalit ay alam kong dapat ko siyang intindihin. Ang mahalaga ay handa siyang makipagtulungan sa akin para mahanap ang aking ina. Ang mahalaga ay nalaman kong hindi naman pala ako inabandona. Kahit pa paano, ang lungkot na nararamdaman ko dahil sa pagkawala ni Steve ay nawala kahit konti. Wala akong ibang nasa isip noon kundi ang makita si nanay kung nasaan man siya. Tinulungan akong ayusin ni tatay ang ibang damit kung pwede kong maipadala sa Maynila. Nakontak na niya ang isang kaibigan ni nanay doon at sinabing handa itong tumulong para magkita kaming muli ni nanay. At nang maihanda ko na ang lahat ng aking kailangan, ay inabutan ako ni tatay ng panyong may nakabalot. Nagtaka ako nang buksan ko yon at napupuno ito ng ilang libo. Lahat pala ng perang kinukuha niya sa akin ay doon niya tinatago. Para sa oras na handa niyang sabihin sa akin ang katotohanan, ay may magagamit ako para mahanap ko ang nanay ko. Muli kong niyakap ang aking ama, Papa Dudut. Lalabas na sana ako ng aming bahay nang marinig ko ang hiyawan mula sa labas. Sa pagbukas ko ng pintuan ay isa na namang sorpresa. Ang sa akin ay muling bumungad. Si Steve. Nakita ko muli si Steve sa labas ng aming bahay. May hawak na isang bouquet at isang bouquet na inihaw na isaw. Nakabarong Tagalog ito at sa paligid namin ay todo kantsawa ng aming mga kapitbahay. May ibang mga babaeng nakapaligid at masama ang tingin sa akin dahil sa pagkakataong ito ay ako ang nagwagi. Todo ang ngiti ni Steve na lumapit sa akin at hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin. Bigla ay umurong ang aking dila. Yung pinangako ko sa sarili kong sasampalin ko siya oras na makita ko siya dahil sa pag-iwan niya sa akin sa ere ay hindi ko nagawa. Bagkos ay niyakap ko ito na tila isang asawang
nananabik sa kanyang kabiyak na matagal niyang hindi nakita. Walang salita, Papa Dudut, at walang kahit na ano. Magkayakap kaming pareho at tila nabingi na dahil wala na kaming narinig pang hiyawan mula sa mga taong nakapaligid sa amin. Tanging naging sentro ng lahat ay kaming dalawa. Mahal kita. Ito ang tanging narinig ko na mga oras na yon. Mga salitang nanggaling mismo sa bibig niya. Mahal niya ako. Napangiti ako at hindi ko na kailangang sagutin pa yon dahil nilapit ko na lamang ang aking bibig sa kanya at saka siya hinalikan. At tulad ng sabi ko sa inyo kanina, action speaks louder than words. Kinailangan palang bumalik ng Amerika ni Steve hindi para iwanan ako kundi para formal nang ipaalam sa kanyang mga magulang ang plano niyang paninirahan sa Pilipinas. Mula noong nakaraang buwan na nakatira siya rito ay wala na siyang ibang naisip kundi ang tumira dito at bumuo ng pamilya at palakihin bilang Pilipino ang kanyang magiging mga anak. Mas lalo siyang nagpursiging maiayos ito mula raw nang nakilala ako. Walang ibang mapuntahan ang aking saya noon, Papa Dudut, dahil pareho kami ng nararamdaman. Akala ko nung una ay hindi kami magkakasundo kailanman. Pero heto at kapwa na kami nagmamahalang dalawa. Kapag tadhana nga naman ang naglaro, hindi mo alam kung paano susunod. Mapapailing ka na lang dahil isang araw, yung taong kinakainisan ng dugo mo, abay siya palang makakasama mo habang buhay ka sa mundo. Sa kasalukuyan ay inaayos na niya ang lahat para maging legal na ang pagtira niya rito sa Pilipinas. Ayoko magaya siya sa aking ina na agad na pinabalik sa Amerika dahil sa maling paraan ito ng pagstay sa ating bansa. Gagawin naming legal ang lahat dahil ayokong isang araw ay mawala na lamang ito at hindi ko na siya makita pa. Siya na ang buhay ko at magiging buhay ko sa mga susunod na dekada ng buhay ko. Sa kasalukuyan din, Papa Dudut, ay gumagawa kami ng paraan ni tatay para mahanap namin si nanay. May mga lead na kami sa kung saan siya pwedeng makita at nangako naman si Steve na gagawin niyang lahat para matulungan kami dahil nailagay na niya yon sa kanyang listahan ng mga gagawin para maging masaya. Ang mahanap ang aking ina. Dahil ang makita daw na masaya ako ay dahilan na niya para maging mas masaya siya ng todo. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagbasa ng aking liham. Nagmamahal, Marieta. Mula sa programang Barangay Love Stories, Marieta, wala kaming ibang hinangad kundi ang mahanap mo ang nanay mo. Masaya kami na nahanap mo ang taong makakatuwang mo sa buhay, pero mas higit kaming magiging masaya kung mahanap mo na ang nagbigay sa iyo ng buhay. Balang araw, Marieta, lahat ng iyong hinihiling na makita ay makukuha mo na. Magiging abot kamay mo na. Si Steve ang naging simula ng lahat ng kasiyahan mo at naniniwala kaming hanggang sa dulo ay sa kanya ka magiging masaya hanggat humihinga ka pa. Sino bang mag-aakalang yung dating kaaway mo, yung dating kinakainisan mo ay heto at kasama mo na at hawak-hawak mo pa ang kamay. The more you hate, the more you love nga talaga. Kaya para sa mga kabarangay nating nakikinig ngayon, baka naman yung taong kinakainisan mo ngayon ay siya palang nakatadhana para sa inyo. Aba, konting ingat sa pagsusungit ha, baka yan palang dahilan para maging masaya ka talaga. Kaya konting ingat sa pagkainis dahil baka isang araw ay mawala yan. Konting hinay lang sa galit. Baka dahil dyan ay makawala pa yung taong para sa inyo talaga. Ako po ang inyong Mr. Love Stories, Papa Dudut, sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories.